Nagbigay na naman ng regalo si Donald Trump kay Vladimir Putin dahil sa digmaan sa gitnang silangan na pinasimula ni Donald Trump laban sa Iran, tuluyang bumabalik ang India sa pagbili ng langis ng Russia at pati na rin ng liquefied gas at pumipirma pa ng mga bagong pangmatagalang kontrata sa Kremlin. Tahimik lang si Trump at sinasabing walang idinulot na anumang problema ang digmaan niya. Muling lumalapit ng husto ang India sa Russia at walang palatandaan na pansamantala lang ang paglapit na ito, taliwas sa gustong ipaniwala sa atin ng kalihim ng pananalapi ni Trump na si Scott Bessent. Ako si Alexei Pichi. Pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago magsimula, suportahan nyo sana ang YouTube channel ko sa pamamagitan ng like, pag-subscribe, sponsorship o donasyon. Lahat ng mga link at detalye kung paano ito gawin ay nasa description ng video na ito. Lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pichi News. Nasa video description ang link. Dahil sa digmaan ng US at Israel laban sa Iran, muling bumili ng langis ang India mula Russia at posibleng ituloy rin ang pag-aangkat ng liquefied natural gas mula Russia. Unang beses ito mula ng simula ng Federasyon ng Rusya ang malawakang pananakop. At dito, dapat nating alalahanin na noong Enero habang nakikipagnegosasyon ang mga diplomat ng India tungkol sa kasunduang pangkalakala na magpapagaan sana ng mga taripa ni Donald Trump, nagpasya ang New Delhi na bawasan ang pagbili ng langis mula sa Russia. Ito ay hakbang na itinuring ng marami bilang masakit na konsesyon pabor kay Pangulong Donald Trump ng Amerika. Ngunit si Trump mismo ay pinagyabang ito ng malakas, paalala ko lang, ngunit sa huli ay tuluyang nabaliwala ang tagumpay na ito. Dahil makalipas lamang ang 2 buwan, parang matagal na yon pero hindi, kamakailan lang yon. 2 buwan lang ang lumipas, pinalalalim na ng India at Moscow ang kanilang kooperasyon sa larangan ng enerhiya. Nagkasundo ang 2 panig na ihanda ang pagbabalik ng direktang supply ng liquefied natural gas mula Russia sa India. Unang beses mula nang magsimula ang pananakop ng Russia sa Ukraine. Kung papasok ang India sa mga kasunduang maaring labag sa parusa ng kanluran, pwedeng matapos ang negosasyon sa 1 linggo. Ilang linggo pa lang, tuwang-tuwa na agad ang Kremlin sa kasunduang ito. Nangyayari ang negosasyon habang mabilis tumataas ang presyo ng enerhiya dahil sa digmaan ng Amerika at Israel laban sa Iran. At kaya ang tinatawag na pasalitang kasunduan tungkol sa negosasyon para sa kasunduan sa liquefied natural gas ay naabot nung pagpupulong noong Marso 19, kasama si Pavel Sorokin, ang Deputy Minister of Energy ng Russia. Kasama si Hardeep Singh Puri, ang Ministro ng Langis at Gas ng India. Ano nangyari? Nagkasundo rin sila na dagdagan pa ang pagbebenta ng krudong langis ng Russia sa India na maaring magdoble ng dami noong Enero at umabot ng hindi bababa sa 40% ng kabuuang import ng India pagkalipas ng humigit kumulang 1 buwan. Ibig sabihin, ito ay pagbabalik sa dati. Lahat ng ginawa ni Trump, pagbabanta ng taripa, pagsimula ng trade war, parang nawala ng saysay, walang nangyari. Isa na ang India sa pangunahing mamimili. Matapos lusubin ng Russia ang Ukraine, ibinebenta na ng mas mura ang langis ng Russia dahil sa parusang ipinataw ng kanluran. Ang pagbili ng India ng langis ng Russia ay naging paksa ng pagtatalo ng New Delhi sa administrasyon ni Trump. Noong nakaraang taon, ang ikatlong pinakamalaking importer at gumagamit ng langis sa mundo ay bumili mula Moscow ng langis na halos 44 na bilyong dolyar na naging malaking suporta sa ekonomiyang pangmilitar ng Russian Federation. Hiwalay na ipinabatid ng India sa kanilang mga importer ng enerhiya na maganda sila para sa muling pagbili ng liquefied natural gas ng Russia. Sabi ng Reuters sources, nakipag-ugnayan ng India sa Washington para sa posibleng pag-alis ng mga parusa at maniwala kayo, maluwag sa loob na aalisin ni Trump ang mga parusang ito. Mahalagang banggitin na sinabi ng kinatawa ng Ministry of Foreign Affairs ng India na si Randhir Jaiswal noong nakaraang linggo na ang New Delhi ay nakikipagmegosasyon tungkol sa mga parusa sa ilang bansa para sa supply ng enerhiya, lalo na ang LNG. Ayon sa mga otoridad ng India, bumibili sila ng unang batch ng Russian liquefied gas na pangunahing gagamitin para sa pagluluto na hindi sakop ng mga parusa. Pero sabi nila, bumibili na kami ng mga trial batch na ito. Ayon sa New Delhi, pinili ng India ang landas na pinakamainam para sa kanilang interes at nakabatay sa matagal na pakikipag-ugnayan sa Russia.
Bagamat dekada nang binubuo ng Estados Unidos ang ugnayan sa India bilang estratehikong panimbang sa China, ito ang ikalima sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Ngayon, 2 beses sa loob ng wala pang isang taon ay nakatanggap ito ng matinding dagok dahil sa mga desisyong pangunahing pinasimula ni Donald Trump. Kaya ang India ay parang makikipag-ugnayan pa ba tayo sa mga Amerikano pagkatapos ng presidenteng ito? Bakit pa namin ito kailangan? Matapos bumili ng murang langis mula Moscow sa loob ng maraming taon, biglang bumaba ang inaangkat ng India matapos magpatupad si Donald Trump ng 50% taripa sa mga produktong India noong Agosto noong nakaraang taon. Nag-iba ang posisyon ng India matapos salakayin ng US at Israel ang Iran noong Pebrero 28. Ibinlock ng Tehran ang kipot ng Hormuz na dinadaanan ng halos kalahati ng krudong langis at LNG papuntang India. Simula noon, nagkaroon ng mahahabang pila sa ilang gasolinahan sa India at sa ilang mga restauran ay naubusan na ng gas para sa pagluluto. Ang demand para sa enerhiyang inaangkat mula Russia na iniiwasan ng Persian Gulf kapag dinadala sa mga mamimili sa Asia ay biglang tumaas sa India at iba pang bansa sa reyon. Nagsimulang umorder ng karagdagang batch ng lanis mula Russia ang mga pag-aari ng gobyernong refinery sa India. Ilang oras bago inanunsyo ng Estados Unidos noong Marso 5 ang pansamantalang exemption sa parusa na nagbigay daan sa New Delhi na dagdagan ng pagbili ng langis mula Russia. Ayon sa isang dokumento ng gobyerno na nakuha ng ahensyang Reuters, ilang politiko sa India ang nagpahayag ng panghihinayang na nabawasan ng India ang pag-export ng langis mula Russia bilang pagbigay daan sa Estados Unidos. Sabi nila, naku, pakinggan ninyo, hindi sana nating ginawa yon, at nagsisisi sila na nagpadala sila sa pressure ni Donald Trump. Aniya, sinubukan naming pagaanin ang sitwasyon, magbigay ng konsesyon at makipagkasundo. Nang sinimulan ni Trump ang digmaan sa gitnang silangan, halos walang nagtano sa amin. Ayon sa dokumento ng gobyerno, ang matagal na pagkaantala ng supply ng langis mula gitnang silangan ay magdudulot ng sunod-sunod na problemang pang-ekonomiya tulad ng pagtaas ng inflasyon, paghina ng pera at pagtaas ng panlabas na utang. Matagal nang magkaibigan ang Rusya at India mula Cold War at ginagamit ng Rusya ang kalamangan nito. At ayon sa isa sa mga source ng Reuters, anumang bagong kasunduan sa supply ng LNG ay malamang na maglalaman ng hindi gaanong kapaki-pakinabang na mga kondisyon para sa India kumpara sa 20 taong kasunduan sa supply na pinirmahan ng kumpanyang pag-aari ng estado ng India na GAIL sa Russian Gazprom noong 2012. Ang mga kinatawan ng pambansang kumpanya ng kuryente ng Rusya na nasa New Delhi ngayong buwan para sa isang summit ng industriya ay nag-alok din ng pakikipagtulungan sa kanilang mga Indian na katapat sa mga pasilidad ng transmisyon ng kuryente, lalo na sa mga bulubundukin at malalayong lugar ng bansa. Kung maisa sa katuparan ang kasunduan, ito ang magiging unang hakbang ng Moscow sa sektor ng transmisyon ng kuryente ng India. Interesado rin ang Rusya na palawakin ang ugnayang panghimpapawid nito sa India. Sinabi ng kinatawan ng paliparan ng Pulkovo sa St. Petersburg na bumisita siya sa mga paliparan sa India at pinag-aralan ang posibilidad ng dagdag na direktang flight noong nakaraang linggo. Bukod pa rito, sinabi ng pinuno ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Rusya na si Sergey Lavrov sa isang kumperensya na nakatuon sa ugnayan ng India at Rusya na 76% ng kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa ay isinasagawa na ngayon gamit ang rupee at ruble. Ang matibay na pagkakaibigan ng Rusya at India na subok na ng panahon ay nagsisilbing halimbawa kung paano dapat at maaaring itayo ang ugnayan ng mga bansa batay sa pagkakapantay-pantay, tiwala at respeto sa isa't isa, pati na rin ang pagsasalang-alang sa interes ng bawat isa. Maari nang maproseso sa isang araw ang transaksyon gamit ang rupee at ruble na aabot sa $1 bilyong ng US, mas mabilis ng higit 2 beses kumpara dati. Inihayag na ng mga kinatawan ng Sberbank ng Russian Federation na may nahanap silang mga paraan para malampasan ito at maisagawa ang lahat ng ito. May sanctions nga pero nakakahanap pa rin sila ng paraan. Si Trump na matapang noon sa taripa at digmaang pangkalakalan, na yon sa totoo lang, pumalpak siya ng husto at walang ginagawa, pinapanood lang ang lahat. Si Donald Trump nilampaso na naman ang lahat at binigyan ng pagkakataon si Putin na kumita pa para ipagpatuloy ang digmaan sa Ukraine.
Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, pwede ninyong gawin ito sa donation, bayad na subscription o pag-sponsor ng mga video. O kaya naman sa pamamagitan ng PayPal, crypto wallets, sa madaling salita, lahat ng detalye kung paano ito gawin, lahat ng link ay nasa description ng video na ito. Nagpapasalamat ako sa anumang suporta ninyo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa video description. Ingat, paalam sa lahat!